What's up mga paps? And we're back again with another video. At pag-uusapan natin ngayon ang 5 things I hate about my Boss 150. At hindi ko sinasabi ngayon, pero yung kumbaga yung stock condition niya nung bagong kuha ko siya sa kasa. So para sa mga nagpaplanong kumuha ng Boss 150, ito yung mga naging problem ko nung una na nasolusyonan ko naman. Minor inconveniences lang naman. So number 1, yung upuan masyadong malapit sa tank. Ang height ko is 5'8" for reference. At para sa akin kasi yung Boss kasi naka mid controls. So mahaba-haba yung paa ko at sa long ride nakakangawit, no? Kaya kailangan ko pang i-adjust ng konti kung saan ako nakaupo. So minsan napapaupo na nga ako dun sa backseat para lang hindi mangawit yung paa ko. So papalitan ko rin to, i-adjust ko rin in the long run yung sa akin. Pero yeah, ito yung basic niya na stock seat. Tapos pansin ko rin, hindi siya maliit yung passenger seat niya sa likod. Na-try ko rin kasi na umupo sa likod sa passenger seat. At feeling ko mahuhulog ako. So para sa akin hindi siya maganda sakyan sa likod. Kasi all the time parang mahuhulog yung passenger papalikod eh. So ang isang solution na nakikita ko para sa mga gustong gamitin to na mag-aangkas is lagyan nyo na lang ng CC bar. No, meron namang bracket, pwede nyo weldingan, lagyan nyo ng sandalan sa likod para safe yung passenger natin. Okay, number 2, yung mga stock na tornilyo natin, mga ibang mga nakalock, no? Kahit itong mileage meter ko na cable, natatanggal-tanggal, no? Pati mga rubber bushing minsan lumuluwag. So watch out for that. Kasi lagi nyo i-check bago nyo ibiyahe. Kasi baka habang nabiyahe kayo may mga maglalaglagan na tornilyo, gano'n, mahirap na. Okay, number 3, para sa akin lang, di ko trip yung stock tire nya sa harap. No, kaya pinalitan ko ng akin ng Leo Raptor. Medyo mukhang ordinary type na tire lang siya. Pero sabi ko nga, minor inconvenience lang naman sa akin. At saka medyo madulas-dulas siya. At sa number 4, yung stock condition ng fender niya, tabingi, yung nakuha ko. At hindi lang ako, marami akong nakakausap na tabingi daw yung front fender din nila, yung nakuha nila. Tapos yung sa akin, hindi lang front fender, pati yung signal lights niya sa likod hindi pantay. So ngayon naman naayos ko na. Pero yun nga, sa stock condition niya, hindi pantay yung dalawang signal lights. Okay, number 5, cruiser nga ang Skygo Boss, pero naka mid control, no? Hindi siya masyadong relaxed para sa mga matatangkad. Siguro kung medyo hindi ako ganun katangkad or hindi ganun kahaba yung paa ko. Pero sa akin kasi sa case ko, ito yung reference ko sa picture, nakakangawit sa long ride nga, no? Doon pa rin tayo bumabalik sa upuan, saka itong mid control, yung positioning nila. Eventually nadudulas din yung paa ko sa footrest, lalo na sa right side. So need ko pa umupo talaga sa likod para ma-relax yung paa ko, maunat ko ng konti. Saka yun nga, sabi ko sa una, malapit yung seat niya sa tank masyado. So yun lang naman. Check nyo lagi pagka bagong kuha kayo sa kasa, yung mga bolt, yung mga wire. Kasi nung akin ay nung nakuha ko sa kasa, maluwag yung lock niya sa clutch, kaya nagbabago, humihigpit, lumuluwag, no? Yun lang naman yung mga naging problem ko. So hindi naman ako nag-hate sa aking Boss 150. Napakamahal ko tong motor ko na to. Ito lang ang aking mga personal grievances.
At kung may mga lalabas man na bagong model, sana ma-improve itong mga nasabi kong problem. So yun lang mga paps. Thanks for watching, and remember, classic never goes out of style.